Back in Vientiane guys after spending one night in Luang Prabang at nandito na kami sa hotel namin. Kinakain namin yung pinabaon ni Kisa sa amin, yung Nam Khao. Oh, copyright. Sarap na. Copyright ka na talaga. Thank you, Kisa, for giving us this food. Ang sarap niya. And then after guys, after namin nakapagpahinga ng konti, naglakad-lakad kami at nakarating kami dito sa Vientiane Night Market. Medyo maaga-aga pa kaya konti pa lang ang mga paninda nila. At first thing we tried guys ay yung Lao sausage. Ewan ko ba bakit ang sarap ng Lao sausage nila. Sarap na sarap kami. And then nakita namin itong frozen soda. So syempre nakita namin sa vlog ni Kisa. At kailangan matikman. At ayan si Apa, enjoy na enjoy sa kanyang frozen soda. And then guys, nakita namin itong pastry. Parang hindi ko alam kung hopia or something. But it's made of ube, starch, and matamis siya. Para siyang dessert. We tried it, masarap. Hindi ko lang matandaan kung anong tawag sa kanya. Ayan. Siyempre, titikman din natin. Medyo maaga-aga pa guys. Tingnan nyo naman, may araw pa. Kaya, kukunti pa lang ang mga nagbebenta. Meron din silang silky worm guys. Pero hindi na natin tinry kasi na-try na natin siya sa Luang Prabang. Bosayan ni ani. Koy bumakanan. At nakakita na naman tayo guys ng ating paborito, ang kaupun. Isa ito sa mga paborito kong Lao food. Kaya tuwing makakakita ako nito, lagi ako nag-order. Even sa US, pag merong restaurant na tayo na napupuntahan namin, lagi kong hinahanap. Laylay. And of course, ang ating paboritong inumin, ang fresh buko juice. Ang sarap ng buko sa Thailand at saka Lao guys. Masarap siya. Manamis-namis, hindi mo na kailangan lagyan ng sugar yung sabaw. At ito yung hinahanap namin sa Vientiane, Laos na nakita namin na na-feature sa vlog ni Miss Kisa. Siyempre, napaka-enticing na mga vlog ni Miss Kisa kaya hinanap namin ito sa Vientiane Night Market. Pinatugo namin siya guys para sa hotel na lang kami kakain. And then, naglakad-lakad pa kami, nakakita kami ng mga samut-saring pickled fruits, and of course meron din kami nakitang kohol, pero hindi tayo kakain ng kohol kasi nakakain natin yan sa Pilipinas. And of course nakakita tayo ng ating favorite drink, ang Longan drink. Syempre bibili tayo at nakakita din tayo ng mga iba't ibang mga barbecue pero hindi na tayo bumili guys. Balik na kami sa hotel guys, dito kami kakain kasi walang mesa doon at saka medyo umaambon para baka abutan kami ng malakas na ulan. So anyway, ayan, papasok na kami sa aming hotel. Dito kami nag-book ng 3 nights. Pero in reality, 2 nights lang ang nagamit namin kasi yung 1 night nasa Luang Prabang kami. Pero bayad siya ng 3 nights. Eto na guys, ang ating jumping shrimps. Pero hindi ako kakain kasi takot ako sa hilaw. Si Apa lang ang titikim. Sige nga. Sige, tingnan natin ang tapang mo. Kim! Masarap. Sarap lang. Naku, makaka-copyright ka na talaga na the taste. Nothing. Spicy. Spicy. Ika paras na. Ay. Buhay pa kanina yan, guys. Ayan, tumatalon. Gumagalaw-galaw pa siya. Oh, ayan. So, yan. Tignan natin ang tapang niya. Sige nga. Oh my gulay. Anong lasa? Good. Oh my goodness. Oh. O yan, sabayan na niya ng longan juice. It's too spicy though. But Yeah. definitely it's a good try. Ayan, inspired by Kisa Eats. Hi guys! So nakabalik na kami sa Vientiane, sa hotel namin. Nagpahinga lang kami. Tapos kumain ulit sa night market. Nag-try si Rolet nung jumping shrimp. Tapos ayun guys, papunta kami, pababa kami ngayon, magpapamasahe kami.
Dahil napagod kami sa lakaran. Getting ready for our massage. And of course, first things first, hinugasan muna yung mga paa namin. Lang ako. Ayoko nang minamasahe yung likod ko at saka yung ulo ko. Kaya, lagi lang akong foot massage. At ito na nga, hinugasan yung ating mga paa and then, ipupwesto nila tayo doon sa isang sulok dahil foot massage lang daw tayo. At ito ang view ko, guys. At dito raw tayo pupwesto. Ayan guys, magpapamasahe tayo. Paa lang ang gusto ko at ayoko ng likod at lalong ayoko ng ulo. Si Apa nandun sa kabilang kwarto. Good morning. Breakfast. Good morning guys. So, maaga tayong gumising ngayon. Mag-aalmusal muna tayo kasi lilipad tayo ng aalis na tayo ng Vientiane ngayon. Lilipad tayo ng Bangkok. Pero bago yan, mag-sunblock muna tayo. So, ayan guys. Ready na tayo. Naka-sunblock na tayo. At may kilay na rin tayo. May na lipstick na. Ayan guys. Bababa na kami. Mag-almusal kami. Last day namin dito. Ngayon kami lilipad papuntang Bangkok. Tignan natin kung ano ang breakfast ngayon. So nakita ko guys, yung breakfast nila hindi nila inuulit. Kasi the other day, wala ito. So we are going to be trying the cabbage pork rolls. Yan. It's nice to see na the breakfast is changing. Hindi sila pa ulit-ulit na pare-pareho ang sineserve nila every day. Lahat masarap, guys. Ano naman to? Uy, mushroom. Siyempre, kukuha tayo ng mushroom. Paborito natin yan. Kahit anong klaseng luto, basta may mushroom, gusto ko siya, guys. Ayan. Titikman natin. O, diba? Titikman natin lahat para malaman natin kung ano yung masarap. And of course, try din natin itong eggplant. Try din natin itong lao pork spare ribs. At syempre guys, kukuha din tayo ng sticky rice or ang tinatawag nilang kanyaw. Ay, ang cute oh, tingnan nyo. Nasa individual siya, lalagayan. Ang cute ng lalagayan, di ba? Oh. Ayan ang kanilang sticky rice na ating iteterno ng ating paboritong lao sausage. Meron din silang mga hotdog and bacon, pero hindi tayo kakain ng mga yan kasi nakakain naman natin yan. So, mag-enjoy tayo sa mga pagkaing Laos dahil ito yung last day natin sa Laos. Lilipad na tayo papuntang Bangkok and then Philippines. And then, kukuha rin tayo ng salted egg. Ang salted egg nila guys, talagang ang alat. Talagang very napaburo siya ng husto. And then over here, meron silang miso soup, pero hindi tayo kakain. And then, ayan, hindi tayo kukuha niyan. Tapos over here, ang kanilang famous na lugaw or ang tinatawag na kaupyak. Eto guys, yung kinuha nating sticky rice. Ang cute, di ba? Ayan. Kakain tayo ng marami kasi para hindi na tayo mag-lunch. Kasi guys, lilipad tayo ng Bangkok in a little while. And of course, sunny side up eggs for Apa. Binigyan din nila kami guys ng dessert. I mean, I don't know if you call this dessert or what. It's a waffle with chocolate.
And after ng heavy breakfast namin, ayan, binigyan nila ako ng waffle coconut. Ayan ang kay Apa, chocolate. Yung sa akin, waffle coconut. At ayan si Apa, kumuha pa rin siya ng croissant at yung okrang pagkasarap-sarap. Guys, yung aming trip sa Vientiane at sa Luang Prabang, wala kaming ginawa kundi kumain. And yan, time for the dessert. Tikman natin ang ating coconut waffle. Yan. Masarap guys. Pero medyo mainit-init pa. Pero masarap. Guys, akala ko tapos na kami ng breakfast. Hindi pa pala. So, syempre, kailangan tikman natin ang ating mainit na wonton soup. Actually, si Rolet ang nag-order ng wonton soup. Which is very, tamang-tama sa panahon na maulan dito ngayon sa Laos. Supply. Naku, Kisa, kailangan. Pa-trademark mo lang talaga. Inom tayo ng hot water para matunaw yung mga kinain natin, lalo na yung mga medyo matataba. And of course, si Amba, ayan, enjoying his fresh fruits. Kain pa tayo ng dragon fruit. At after breakfast guys, naka-receive kami ng email from PAL na delayed daw ang aming flight. So nag-ikot-ikot muna kami, gawa ng maaga kaming nag-ready pero at the end, delayed ang flight. Kaya papalipas muna kami ng oras. Ayan guys, ang aming hotel. Sa Solana. Nag-ikot-ikot kami guys kasi nga na-delayed ang flight namin pero kailangan namin bumalik sa hotel kasi medyo lumalakas na ang ulan. Oh, I will. That's why I'm gonna put it on YouTube. Guys, these are the very nice staff at Solana Hotel. They're very good. I'm happy during my stay, and I would definitely recommend this hotel. Thank you so much. Alright. Ayan guys, ito yung nila, ito yung lobby nila. Ayan, makikita niyo ako. Ayan, napakagandang lobby, tahimik, malinis. Ayan. Ayan yung papunta sa elevator nila. Ayan guys. Ganda, diba? So, dito kami nag-stay. Yan, naghihintay lang kami ng oras, guys. Ayan, guys, we are leaving the hotel. We are heading to Bangkok and then mag-overnight kami sa Bangkok and then the following day, lipad na kami sa Manila. So, ayan ang aming kwarto. Alright guys, naka-ready na ang aming van. Naghihintay na ang van namin which will take us to the airport. Thank you so much! Bye-bye. How's it fly? We'll see you again! Thank you, sir. Alright, bye-bye! Thank you. Bye. Thank So, you. what can you say about Solana? Thank you, Solana employees. You are the best. Can say
any more good words for you guys because you guys are all virtuous, very nice, very dependable, especially services, Very professional. food. Oh my God. Thank So you. 10 out of 10 is 10 and a half. oh 10 and a half. Alright. Extra point. Yes. We'll be back. We are definitely going back and we are definitely Hopefully with friends. checking in your hotel. Ulit nagwawakas ang ating episode, our last day in Vientiane and our experience sa Salana Boutique Hotel. Thank you very much for watching and I hope you like, comment, share, and subscribe. By doing so, you are helping us grow our channel. Kapchay! Ito guys, mag-check-in na kami. Ayan. Alright guys, naka-check-in na kami. Nagtanong lang sila ng ticket namin kung first, sa check-in pala tinanong nila kung saan kami, kung ilang araw kami sa Bangkok. Sinabi namin overnight lang. Tapos tinanong kung saan kami pupunta after Bangkok. Sinabi namin, pupunta kami ng Philippines. So hinanapan kami ng ticket para sa Pilipinas. Bye, Vientiane. Bye, Laos. Ayan guys, so we just passed immigration. And now we are heading to our gate. Maliit lang ang airport sa Watay. Guys, andito na kami sa gate namin. So makikita nyo yung gate 1 and 2 nandun sa dulo. Tapos 3, 4 ang aming gate. Tapos doon sa kabila is 5, 6, 7. So yun lang. Yun lang ang gate. So wala kayong kawala. Wala kayong kaliligaw. Hindi kayo siguradong maliligaw dahil ang liit. Pero gusto ko lang sabihin na bago ako nagpunta ng Laos, nag-search ako kung safe ba or gano'n. Meron ako nakita mga travel advisory from the US Department of State. So, meron silang sinasabi na meron daw civil unrest. Pero sa totoo lang guys, wala. Napakatahimik. Sabi nga ni Miss Kisa, napaka-confident niya na kapag kakain siya sa restaurant, iiwan lang niya yung bag niya sa mesa. Walang mangyayari. So, that is how safe ang sa Laos. Ayan. Kaya eto, natuloy na kami. And good thing, tuwan-tuwa ako dahil natuloy kami. Kaya palagay ko, uulitin ko pa ang pagbisita sa Laos kasi marami pa kami hindi napuntahan dahil limited ang time namin. Ang ginawa lang namin sa Laos is namasyal doon sa mga famous landmark sa Laos, sa Vientiane, Laos. And then kumain sa mga street food. Tapos binisita namin yung aming old school na fortunately yung building is nakatayo pa. Although may kalumaan na, pero nakatayo pa yung building. Tapos yung sa Lau College, nakita ko, dati-dati, pagtawid mo ng daan, Mekong River na yon sa tapat mismo ng Lau College. Pero ngayon, wala na yung Mekong, nireclaim nila. Tapos ang dami mga puno nakatanim doon. Kaya, punta kayo guys. Kung ako sa inyo, yung mga schoolmates ko sa Laos, if you are considering going to Laos, do it soon. Hindi kayo magsisisi, mag-enjoy kayo. And make sure you give it more days para ma-explore nyo. Kasi kami limited lang. Nag 3 nights lang kami sa Laos. Unfortunately, yung second 2 nights namin spent sa Vientiane, tapos 1 night sa Luang Prabang. And then, ayun, sa Luang Prabang, nag-tren kami. Normally, pag pupunta ka sa Luang Prabang, it will take you like 6 hours for a road trip. Pero dahil meron ng speed train, thanks to China na meron ng speed train, it will only take you like 2 hours, exactly 2 hours to be from Vientiane to Luang Prabang. Alright guys, bye Vientiane!
See you again. At yan po ang aking memorable trip to Vientiane, Laos after 50 years. I am so thankful I was able to make this trip, and after being up in the air at a certain altitude, they started serving meals, and this time it was consisting of rice and some shrimp and some Thai dessert. And after an hour, ayan, nandyan na po kami sa Bangkok. Bangkok na kami, and this time kukuha lang kami ng taxi to take us to our hotel. We book a one-night stay at Mercure Hotel. Dito kami nag-book ng one-night stay sa Mercure Hotel kasi malapit siya sa MBK. At ayan guys, ang aming view. Over there is the MBK, tatawid ka lang. And then, hindi na ako masyado nag-video. The following morning, kami ay lilipad din. Ayan guys, after spending the night, kinabukasan, nandito na ulit kami. Papunta na kami ulit sa airport. After getting another email from Pal na extra time na naman ang pagka-delay niya. So, magtatambay lang kami sa lounge pagdating namin sa airport dahil mahaba-haba ang aming waiting dahil nga sa delayed ang flight namin. Alright guys, we passed immigration. Now we are heading to the lounge dito sa Bangkok. 4 na oras ang papatayin namin guys. So ang dating namin sa Manila na is 1:25 AM. 3 beses nag-change ng schedule si Pal as usual. So, hindi na kami pala matutulog. Dahil ang dating namin sa Manila is 1:25 AM. Siguro makakalabas kami mga 2 or 3. So, malamang, hindi na kami matutulog. Magdadrive na kami ng Pampanga. Dito tayo sa lounge, guys. So, kakain muna tayo. Try naman natin itong chicken noodle soup nila. Guys, sa totoo lang, mas masarap pa yung kinain namin sa street food kesa dito sa lounge. Pero grateful na ako. Thankful na ako may nakain. Sinasabi ko lang na mas masarap pa yung pagkain sa night market. Guys, delayed ang flight namin. So, nakakapagod pala yung matagal kang nakaupo, naghihintay. Ang sakit na ng puwet ko.